everyone! Welcome to Acts Online Church Experience. At ngayong umagang ito, sama-sama po nating papurihan at pasalamatan ang ating Panginoong Jesus. At ngayong umagang pong ito, ay magbibigay po ako ng isang awitin. This is my original composition. Ang title po ay Jesus. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran. Nakakasilaw na kaluwalhatian. Ang mga anghel sa langit naghahanda na sa pagdating niya. Ang mga anghel ay nagpakita sa kanila at sinabi, huwag kayong matakot, may magandang balita para sa inyo. Malaking kagalakan ito, isinilang sa bayang ito ang tagapagligtas ng buhay nyo. Ang pangalan niya ay si Jesus. Si Jesus. Ito ang palatandaan na matatagpuan nyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ang mga anghel sa langit naghahanda na sa pagdating niya. Ang mga anghel ay nagpakita sa kanila at sinabi, hey, huwag kayong matakot, may magandang balita para sa inyo. Malaking kagalakan ito, isinilang sa bayang ito ang tagapagligtas ng buhay nyo. Ang pangalan niya ay si Jesus. Huwag kayong matakot, may magandang balita para sa inyo. Malaking kagalakan ito, isinilang sa bayang ito ang tagapagligtas ng buhay nyo. Ang pangalan niya ay si Jesus.
Good morning po sa bawat isa at sa mga nanonood po sa atin dyan sa kanilang mga tahanan. Tayo po tayong lahat at yung nasa bahay dito kung nasan man kayo, tayo tayo at bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon, ating papuri ang Panginoon. Amen. Lord, thank you so much. Salamat. Salamat sa aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Salamat, Lord, sa araw na to at nais kong batiin ang bawat isa ng Merry Christmas po! Merry Christmas! Mga nandito. Yan, Merry Christmas po sa bawat isa. Ilang tulog na lang, di ba, pagdiriwang natin yung kapanganakan ng Panginoon. At syempre, araw-araw naman talaga dapat tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kahit nasan ka man ngayon, di ba, saan ka man, balot man ng takot, lahat ng lumbay, papawiin ng Panginoon. Sabi nga huwag kayong matakot, may magandang balita para sa ating lahat. Amen? So ready na po ba kayo? Amen! Woo! Pwede po tayong sumayaw at pumalakpak. Sabi po dyan, pagdiriwang. Ipagdiriwang natin ang pag-ibig. Woo! Saan man sa mundo. Yan. Saan ka man sa mundo, balot man ang takot, lahat ng lumbay ay pinapawi, lahat ay kakayanin sa dalangin. Diliman sa buhay ay dumating, di mauubos ang kislap ng mga bituin. Pangamba sa puso ay lilipas din, tayo'y aahon, may liwanag na hatid. Ipagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tagapagligtas ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Amen, di ba? Woo! Saan ka man sa mundo, hey! Saan ka man sa mundo, balot man ang takot, woo! Lahat ng lumbay ay pinapawi, lahat ay kakayanin sa dalangin. Diliman sa buhay ay dumating, di mauubos ang kislap ng mga bituin. Pangamba sa puso ay lilipas din, tayo'y aahon, may liwanag na hatid. Ipagdiriwang ang pag-ibig, umiiyak sa bagong himig. Ang tagapagligtas ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Amen! Natagpuan sa iyo kaligayahang hanap ng puso. Hey! Natagpuan sa iyo kaligayahang hanap ng puso. Aawit ng wagas ang ngalan mo, Jesus, pag-asa na buong mundo. Diliman sa buhay ay dumating, hindi mauubos ang kislap ng mga bituin. Pangamba sa puso ay lilipas din, tayo'y aahon, may liwanag na hatid. Ipagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tagapagligtas ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na. Ipagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tagapagligtas ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Amen! Amen ba kayo dyan? Yan. Kahit anong mangyari, di ba, tayo po ay maging masaya, maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Sabihin po natin, ikaw ang tanging gabay.
Ikaw ang tanging gabay, ang iyong liwanag ay aming tanaw, ika'y aming tanaw. Kami ay di bibitaw, pag-asa ay tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw. Ikaw ang tanging gabay, ang iyong liwanag ay aming tanaw, ika'y aming tanaw. Kami ay di bibitaw, pag-asa ay tanging ikaw, Jesus, tanging Jesus, ikaw. ikaw, tanging ikaw. Ikaw ang tanging gabay, ang iyong liwanag ay aming tanaw, ika'y aming tanaw. Kami ay di bibitaw, pag-asa ay tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw. Ikaw ang tanging gabay, ang iyong liwanag ay aming tanaw, ika'y aming tanaw. Kami ay di bibitaw. Kami ay di bibitaw, magpupuri Hosana, Hosana. Pagdiriwang. Ipagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tagapagligtas ay dumating, nasisilayan ang pag-asa. Ipagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tagapagligtas ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Amen. Nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Woo! Amen! Thank you, Lord! Sa aming tagapagligtas na sa Jesus, maraming salamat, Panginoon. At tunay nga na ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming liwanag, Panginoon. Kaya maraming salamat at patuloy ka namin papupurihan, Lord, dahil sa iyong katapatan sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. At itong darating na Pasko, Lord, maraming salamat kasi may pagdiriwang kami dahil yun sa iyo, dahil pagpapakita mo ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Amen. So patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Amen. Yes, Lord. Yes. Purihin ka, Panginoon. Yes, God. Welcome your presence, Lord. Isinilang sa sabsaban, Amen, ang tagapagtanggol mula sa langit, regalo ng Diyos, walang hanggang Ama. Isan pa, isinilang, Amen, sa sabsaban, ang tagapagtanggol, ang tagapagtanggol mula sa langit. Amen. Regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos, walang hanggang Ama. Mga anghel sa langit, nagdiwang, yes, Lord, awitan. Amen. Ngayong Pasko. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kay Puti mo, Lord. puti niya ngayong Pasko. Magdiwang ang mundo, walang hanggang hallelujah. Si Jesus, si Jesus ang Pasko. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Walang hanggang papuri sa iyo, Panginoon. Yes, God. Pinagpala ang buong mundo.
buong mundo, biyaya ng Diyos. Salamat, Lord. Kapayapaan at kaharian mo, pag-ibig na wagas. Yes, Lord. Kaharian mo, pag-ibig na wagas. Yes, Lord. Mga anghel sa langit, nagdiwang, nag-awitan. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kay buting mo, Yes, Lord. Kay buting mo, Lord, sa amin. Salamat. magdiwang ang mundo, walang hanggang hallelujah. Si Jesus Ngayong Pasko. ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kay buting niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang hallelujah. Si Jesus, si Jesus ang Pasko. Yes, Lord. Jesus, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aming Ama. Yes, Lord. Minsan paawitin natin ngayong Pasko. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kay buting niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang hallelujah. Si Jesus Ngayong Pasko. ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kay buting niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang hallelujah. Si Jesus For the last time. ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Kay buting niya ngayong Pasko, magdiwang ang mundo, walang hanggang hallelujah. Si Jesus, Jesus ang Pasko. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Jesus. O purihin ka. Jesus ang Pasko. Lord. Si Jesus ang Pasko. Si Jesus ang Pasko. Purihin ka. Yes, Lord. Salamat, Lord. Purihin ka. Itaas ang ngalan mo. Walang hanggang papuri sa iyo. Hallelujah! Yes, Lord. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na napakabutis mo sa amin, Lord, at ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Nararanasan, Lord, ang kapayapaan ng puso, nararanasan ang kasaganaan, Panginoon, sa aming buhay, sa kabila ng mga nangyayari sa paligid namin. Kami po ay dinadala niyo po sa tamang direksyon na sinasabi sa amin na ikaw ang aming tagapagligtas at dapat po ay wag po kaming matakot at magdiwang kami, ipagdiwang namin ang
ang iyong pag-ibig, ang iyong matinding pag-ibig sa amin. Maraming salamat po muli, Panginoon. Again, we welcome your presence, Lord. Ikaw po ang mapurihan sa aming buhay. Lord, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang makita sa buhay ng bawat isa, ng bawat anak mo, Panginoon. At pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikiisa sa amin sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, at sa gagawin mo ngayong umagang ito sa bahay, mga manunod sa bahay. Nandito, Panginoon, nakasama namin face to face. Maraming salamat sa iyo. Pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa at alisin niyo yung mga bagay na gumugulo sa bawat isa sa amin, Lord God. At ikaw po ang maging kapanatagan namin. Ikaw po ang aming kapayapaan, Panginoon. Pagpalain niyo po yung salita, Lord, at ang tagapagsalita mo na maghahatid sa amin ng magandang balita na nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyo. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Tayo po ay magpatuloy sa communion, and I pray sa bawat isa rin po na inaanyahan ko rin po yung mga nasa bahay or nasa ang lugar. Every Sunday po, gagawin po natin to. Sama-sama po tayo, and I pray na maghanda po kayo para po kakasama pa rin tayo kahit nasaan mang panig kayo ng mundo. Di ba? Amen. Yan. Gagawin po natin ito bilang laging unang-una, pag-alaala sa ginawa niya, yung matinding pag-ibig niya, yung matinding exchange talaga, sakripisyo niya sa buhay natin na ginawa ng Panginoong Jesus. At pangalawa po, bilang pakikiisa po sa Kanya, na lahat po naranasan niya para sa ating ikabubuti naman po, para sa ikabubuti. At ganoon din po, pagpapasalamat natin sa Kanyang dakilang ginawa sa buhay natin. Araw-araw po yan. Wala tayong ibang dapat gawin, alalahanin ginawa niya, pakiisa tayo, at magpasalamat sa Kanya. Katulad na lamang ng tinapay na ito, itong tinapay na to, nagsisimbolo siya sa katawan ng Panginoong Jesus na nabayubay, tumanggap ng sakit, ng sugat, sa kanyang katawan upang angkinin natin yung kapayapaan, kung may naguguluhan dyan, angkinin natin yung kapayapaan ng puso, ng isipan, kagalingan, spiritual man yan, emotional, sa mental nyo, at maging sa ating physical na pangangatawan, angkinin natin yung kalusugan na mula sa Panginoon at atin pong laging alalahanin yon. Ganon din po itong cup na to, sa araw na to, na sumisimbolo na po ng kanyang dugo, na bagong covenant niya sa atin na naglinis sa ating mga kasalanan. Ito po yung bagong covenant niya sa atin na sa kabila ng ating kasalanan, ng karumihan, tayo, dahil sa Kanya, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan at naging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Hindi ng ating katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Jesus. So ganun, gawin natin to bilang pag-alaala sa Kanya. Kanin po natin yung tinapay. Thank you, Lord. At inumin po natin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo ang papuri at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen. Pwede na po kayo makaupo. Salamat po. Purihin ng Diyos, magandang umaga sa bawat isa. Merry Christmas. Salamat at narito po tayo ngayong umaga sa kanyang presensya upang tayo po ay sumamba, magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Heso Kristo. Huwag po nating kalimutan ng pagtitipon na katulad ng ginagawa ng iba. Huwag nating hayaan na kaligtaan ito, kundi tayo po ay umattend at makinig ng salita ng Panginoon. Ganon din po sa online service po natin ngayong sandali. Magandang umaga sa bawat isa. Merry Christmas po. Mabuhay po tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga, manalangin po tayo saglit upang tayo po ay magsimula sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa pagbibigay po ng pagkakataon mo sa amin upang kami po ay
makaparito sa lugar nito at maging sa mga nasa online na service. Dalangin po namin ang iyong pong pangunguna, ang iyong gabay sa amin. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong mga salita ay maging maliwanag sa aming buhay at magdala ng iyong kapangyarihan sa aming pong buhay. Marami pong salamat po sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong umaga, ako po ay mangungusap sa paksang si Hesus Kristo, ang kamanghamanghang regalo ng Pasko. Si Jesus ang regalo po sa atin. Amen? Marami sa atin na nagtatanong, may Pasko pa ba sa panahon ng pandemya? Masaya pa ba ang Pasko sa panahong ito na ang mga tao ay may takot, may pangamba sa kanilang kalagayan? Mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Ang hatid ng Pasko ay hindi lamang kasiyahan, hindi lamang mga palamuti o mga kasayahan sa buhay. Kung yan po ang Pasko natin, na-miss natin ang pinakamahalagang dahilan ng Pasko. Sapagkat ang Pasko ay hindi isang kasiyahan lamang, kundi isang katiyakan ng pag-asa. Dahil sa paghahari ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Meron pong isang lalaki na isang theologian na nagsabi, si James Merritt, ang kanyang sinabi ang ganito, God's Christmas gift came in the person of the Son of God, wrapped in a package of humanity. Ang regalo po ng Panginoon, ng Diyos, ay dumating sa atin sa katauhan o sa persona ng ating Panginoong Jesucristo na naging tao. Wrapped in the package of humanity. Yun po ang dahilan kung bakit meron pong Pasko. Si Jesucristo ang regalo po ng Diyos sa atin. At dahil si Jesucristo ang regalo po ng Diyos sa atin, siya ang katiyakan ng pag-asa po natin. Kaya tayo dapat ay sumampalataya, magtiwala, magalak at magtalaga ng ating pong buhay sa Kanya. Kasi po kung hindi si Jesucristo ang naghahari sa ating buhay, na-miss natin. Nagkamali po tayo ng pagdiriwang ng Pasko. Kung ang Pasko po natin ay kainan lamang, sa iba ay inuman, sa iba ay kasayahan, panlabas lang po ito. Ito po ay hindi totoong Pasko. Sapagkat ang totoong Pasko ay makahulugan, mapayapa, masaya kapag si Jesucristo ang naghahari sa ating buhay. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Purihin ang Diyos. Upang higit nating maunawaan ang napakahalagang regalo sa atin ng Diyos. Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ng Biblia ang magtuturo sa atin upang higit nating maunawaan ang totoong diwa at kahulugan ng Pasko. Sinabi sa Isaiah, o Isaias, Kabanatang 9, talatang 1 hanggang 7 ang ganitong mga salita na mensahe ng Diyos na mabuting balita, hindi lamang sa panahon nila, kundi maging sa panahon po natin. Purihin ng Diyos. Sabi po sa talatang 1, gayunman, hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulun at Naphtali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat. Sabi rito, sa huling panahon gagawin niyang maluwalhati, ibig sabihin marangal, masaya, mapayapa ang mga daang patungo sa dagat, sa lupain, sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-ani. Gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghatian ang nasamsam na kayamanan. Talatang 4. Ganda po nito.
Sapagat ang pamatok na kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas na nagpapahirap sa kanya ay iyong sinira gaya sa araw ng Midian. Inalis ng Panginoon ang pagpapahirap. Lahat ng sandalyas na naglalakad na mandirigma at ang mga kasuot ng tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Bakit po? Sapagkat ito ang mabuting balita. Sabi sa talatang 6, ano ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan, purihin ang Panginoon, ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Ito po ang mabuting balita. Ito ang magandang balita na hatid ng Pasko, na regalo po ng Diyos sa atin. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at katuwiran magpakailan paman. Mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang Diyos. Pwede ba nating palakpakan at purihin ang Panginoon sa mabuting balitang ito na binabanggit sa kanyang salita? This is a prophetic message of good news. It was given over 700 years before Jesus was born. It was during a time of great fear, in distress and darkness of life for those who first heard it. Ang mabuting balitang ito ng pag-asa ay dumating sa bayang Israel. Sa panahong sila ay nasa matinding takot, puno ng kalungkutan at kadiliman ng buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng pangamba, sa kalagitnaan ng takot, sa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa, tinanggap nila ang mensahe ng pag-asa mula sa Diyos. Mga kapatid, ito rin ang mensahe ng pag-asa mula sa Diyos para sa atin, para sa bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Ito ang mensahe ng pag-asa, ng mabuting balita para sa atin, para sa bawat isa. Ano itong mabuting balita na atin pong nabasa? Na sinasabi sa verse 1 na ang kalungkutan ay magiging kagalakan ng kaligtasan. Pangako ng kaligtasan. The distress will be turned into the joy of salvation. Ang kadiliman, sabi sa talatang 2, ang kadiliman at lilim ng kamatayan ay magiging kaliwanagan. Yung takot na bumabalot sa kanila, yung kadiliman ng buhay, ay magiging kaliwanagan. Kaya maging sa panahong ito, ano man yung takot, ano man yung pangamba na kinakaharap ng bawat isa, ito'y magiging kaliwanagan. Amen? Ito po ay magiging katagumpayan. Sinabi sa talatang 3, ang pamatok ng kabigatan at pagpapahirap ay magiging sigaw ng katagumpayan. Sa mga panahon ng paghihirap, sa mga panahon ng pagkabalisa, sa mga panahon na kung saan ikaw ay nawawalan ng pag-asa, mayroong sigaw ng katagumpayan. Ito ang mensahe, ito ang mabuting balita na nais ng Diyos na mahayag sa buhay ng bawat isa. Maranasan ng bawat isa na ang paghihirap na dulot ng digmaan o kaguluhan ng buhay ay magiging kapayapaan. The misery of war will be turned into peace. Ngunit ang tanong, bakit mangyayari ang mga bagay na ito? Bakit magaganap ito? Why will these things happen? Because of Isaiah 9 verse 6. Sabi ng Isaiah 9 verse 6, mga kapatid, ulitin ko po, sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of Peace. This is the good news of certainty and a message of hope for everyone. Ito ang mabuting balita ng katiyakan. The good news is not just for them, mga kapatid. Hindi lamang para sa kanila, hindi lamang para sa bayang Israel, kundi ang mabuting balita ay para sa bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, ang mabuting balita ay para sa iyo rin. Ang mabuting balita ay para sa bawat isa. Ang malaking katanungan, bakit si Jesucristo ang katiyakan ng pag-asa sa ating buhay? Why is Jesus Christ the certainty of hope for all of us? It is because Jesus Christ is the wonderful counselor. And let us believe in Him. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo ngayong sandali, si Jesucristo ang kamanghamanghang tagapayo. Sumampalataya tayo sa Kanya, maniwala po tayo sa Kanya. Ano po sinabi ng Isaiah chapter 9 verse 6? Sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala, ang government ay maaatang sa Kanyang balikat at ang Kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo. He will be called the Wonderful Counselor. His name will be called Wonderful. Now the word wonderful in Hebrew is Pele, na ang ibig sabihin ay marvelous, extraordinary. Listen carefully. Jesus' life is extraordinary. And as our wonderful counselor, His wisdom and His miracles are beyond human ability and understanding. Kaya ang Panginoong Jesucristo, kamangha-mangha po siya. Siya yung regalo sa atin ng Diyos Ama. Siya yung binigay po sa atin na regalo. Kaya merong Pasko. Siya ang dahilan kung bakit merong Pasko. At kung ang ating mga pananaw, pagtingin, ay nakatingin lamang sa mga kasiyahan ng buhay na ito at wala kay Jesucristo, nagkamali po tayo. Mali po ang pagdiriwang ng Pasko natin. Kung nakatuon lamang tayo sa mga kasiyahan ng buhay na ito. Of course, ang Christmas masaya. Pero hindi lamang yun ang diwa ng Pasko. Ang sentro ng Pasko, ang katiyakan ng Pasko ay si Jesucristo. Ibinigay sa atin ang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Isaiah, chapter 9, verse 1, hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. The gloom will not be upon her who is distressed. Tingnan po natin yun sa Amplified Bible. It says, but there will be no more gloom for her who was in anguish. So siyang tao na punong-puno ng kalungkutan ay mayroong mabuting balita na yung kapanglawan ay hindi na darating sa kanya, mas malalim na kalungkutan yun. For with judgment comes the promise of salvation. The Word of God says, the anguish or distress, yung pong matinding kalungkutan ay magiging pangako ng kaligtasan, ng kagalakan ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Siya yung mabuting balita. At dahil sa ating kamanghamanghang tagapayo, ang kalungkutan ay magiging pangako ng kagalakan ng kaligtasan. Jesus is the fulfillment of this prophecy. Si Jesus ang katugunan o kaganapan ng propesiyang ito. Siya yung ating kamanghamanghang tagapayo. He is our wonderful counselor. For us to live a life that is pleasing to God. Upang ang buhay po natin ay magkaroon ng direksyon, ang buhay natin ay kalugdan ng Diyos. Sumampalataya tayo sa Kanya na Siya yung ating tagapayo ng ating pong buhay. Sabi ng Isaiah chapter 11, may lalabas na usbong sa puno ni Jesse, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the Bible says in verse 2, the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya. Ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan. Ang diwa ng payo at ng kapangyarihan. Ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon.
The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Jesus was given to us. Siya binigay sa atin upang magdala po sa atin ng kanyang karunungan, ng kanyang kaunawaan, ng kanyang kagalingan. Purihin ng Panginoon. Ibinigay siya sa atin upang siya ang maggabay ng ating buhay, upang maging maliwanag sa atin kung saan tayo pupunta, upang maging maliwanag sa atin kung ano magiging decision ng ating pong buhay. Tingnan po natin kung paano ito nagkaroon ng kaganapan. Ito pong sinasabi ng Isaiah 11 verse 1 and 2. Kung paano ito nagkaroon ng kaganapan sa ating Panginoong Hesus. Matthew chapter 13 verse 54. Nang siya ay dumating sa kanyang bayan at kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, sila'y namangha at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at sa ganitong mga gawang makapangyarihan? The people were amazed when he taught them and said, where did this man get this wisdom and these mighty works? Saan kumuha ang taong ito ng karunungan? Ang espiritu ng karunungan ay nananahan sa kanya. At tayo po bilang mga anak ng Diyos upang maging makahulugan, upang ang ating Pasko ay may pagdiwang natin ng makahulugan at mayroong gabay ng Diyos, nararapat na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng Lucas, Kabanatang 4, talatang 22, lahat ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya at namangha sila sa mga mapagpalang salita na lumalabas sa Kanyang bibig. All bore witness to Him and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. Ang Kanyang salita, ang bawat salita na lumalabas sa Kanyang bibig ay punong-puno ng biyaya. At ang mga tao ay namamangha sa Kanya. At ang sino mang lumalapit sa Kanya ay tumatanggap ng payo, tumatanggap ng kaalaman, tumatanggap ng karunungan. Ngunit ang tanong ngayong sandali, kanino tayo lumalapit at umihingi ng gabay sa mga mahalagang decision sa ating buhay? Where do we go for guidance when faced with important decisions? The Bible says, Jesus was given to us. He is our wonderful counselor. Kanino tayo lumalapit sa mga mahalagang desisyon sa ating buhay? Sino ang nangunguna sa iyong buhay? Sino ang gumagabay sa atin? Tayo ba'y lumalapit sa Kanya? Do we turn first to Jesus Christ and bring the decisions we are facing to Him in prayer? Do we seek His counsel and search the Scriptures? Or do we look for answers elsewhere? Kaya maraming tao ngayon punong-puno ng takot, ng pangamba, ng pagkabalisa, ng mga alalahanin sa buhay. Kasi pagka nagkaroon sila ng problema, nagkaroon ng pagsubok sa kanilang buhay kung saan-saan sila tumatakbo. Kung sino-sino ang pinakikinggan nila, kaya puno sila ng takot at pag-aalala. Mga kapatid, nais kong sabihin sa iyo, kapag ikaw ay nagkaroon ng matinding problema sa iyong buhay, matinding pagsubok sa iyong buhay, lumapit ka sa Panginoong Hesus at bibigyan Kanya ng kamanghamanghang payo sa iyong buhay. Bakit? Siya po ang ating kamanghamanghang tagapayo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Purihin ang Diyos. Jesus is the fulfillment of Isaiah 9, verse 6. Sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala maatang sa kanyang balikat. The government will rest upon His shoulder. And His name will be called Wonderful Counselor. And that's number 1. Pangalawa, nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, si Jesucristo lamang ang makatutulong sa atin sa panahon ng ating kaguluhan, ng pagsubok sa ating buhay. So bakit si Jesucristo ang katiyakan ng pag-asa sa ating buhay? Pangalawa, sapagkat si Jesucristo ang makapangyarihang Diyos. Jesus Christ
is the mighty God. Let us trust Him. Si Jesucristo ang makapangyarihang Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Isaiah chapter 9 verse 6, sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, pangalawa, makapangyarihang Diyos. His name will be called Mighty God. Now the word mighty in Hebrew is Gibor, which means the strong and powerful God. The mighty God is our El Gibor, meaning the strong and powerful God who makes the blind see and gives light to those who are in darkness. Kaya kay Jesucristo may katagumpayan. Bakit? Kasi makapangyarihan siya. Na maaari kang magtiwala sa Kanya. Na maaari niyang tugunin ang lahat ng iyong pangangailangan. Na ang mga taong lumalakad sa kadiliman ng buhay, sa kawalan ng pag-asa ng buhay, ay maaaring magkaroon ng pag-asa at katiyakan ng kaliwanagan sa kanyang buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Only Jesus Christ. The Bible says in Isaiah chapter 9 verse 2, the people who walk in darkness have seen a great light. Wow! Ang mga taong lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag, purihin ng Panginoon. Naalala ko noon, nung hindi pa ako Christian, hindi pa ako nakakilala sa Panginoong Hesus, ang buhay ko punong-puno ng kadiliman. Punong-puno ng pagkabalisa at ng takot. Isa ako sa mga taong ito na niliwanagan ng Panginoong Hesus. At marahil ang bawat isa sa inyo ngayong umaga, isa kayo sa kaganapan ng propesiyang ito. It says, the people who walk in darkness have seen a great light. Kaya yung mga kumukutitap tuwing Pasko, simbolo lamang po yan. Pero ang totoong liwanag ay si Jesucristo. Amen? Siya ang ilaw ng sanglibutan. At dahil sa ating makapangyarihang Panginoon, ang kadiliman at lilim ng kamatayan ay magiging kaliwanagan. Ito po yung pag-asa. The darkness and shadow of death will be turned into the great light because of Jesus Christ. Praise the Lord. Tingnan natin ang sinasabi ng Mateo Kabanatang 4. Ito yung kaganapan ng hula sa Isaiah chapter 9, verse 2. Nang mabalitaan ni Jesus na ninakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazareth, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum na nasa tabing dagat na sakop ng Zebulun at Naphtali. Talatang 14, upang matupad ang sinasabi sa pamagitan ni Propeta Isaias. Ano yon? Ang lupain ni Zebulun at ang lupain ni Naphtali patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Talatang 16, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Nakakita sila ng dakilang liwanag. The people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Wow! Ang bayang nakaupo sa kadiliman, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumikat sa kanila. Ito po ang totoong kahulugan ng Pasko. Hindi po yung maraming Christmas lights lang. Of course, masaya tayo, nakakita tayo ng mga Christmas lights, masaya tayo sa mga pagkain tuwing Pasko. Pero hindi po yun ang totoong kahulugan ng Pasko. Sa maraming tao ngayon, ang kasiyahan nila, inuman, videoke at lahat ng mga panlabas lang na kasiyahan. Pagkatapos nun, balik sila sa kalungkutan ng buhay. Bakit? Kasi mali ang celebration ng Pasko nila. Ang totoong celebration ng Pasko ay makilala ng isang tao si Jesucristo at siya'y sumampalataya at matanggap niya yung payo, yung karunungan ng Panginoong Hesus at maranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay na alisin siya mula sa kadiliman ng buhay at dalhin sa kaliwanagan ng buhay. Purihin ang Panginoon. Yun po ang totoong kahulugan ng Pasko, yung maliwanag na buhay, masayang buhay, makahulugan na buhay. At sinabi sa talatang 17,
From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesus said, repent, meaning change your mind for you to experience the power of God in your life. Magbago kayo ng isipan ninyo. Alam niyo, maraming mga tao, lagi nag-celebrate ng Pasko, taon-taon, nagsisimba, taon-taon, binubuo yung 9 na gabi ng pagsisimba. Ngunit pagkatapos nun, balik sa dating buhay. Balik sa malungkot na buhay. Balik sa buhay ng kawalan ng pag-asa. Balik sa buhay ng takot, ng pangamba at pagkabalisa. Kaibigan, kapatid, nais kong sabihin sa iyo, ang totoong diwa ng Pasko ay si Jesucristo. At kapag si Jesucristo ay naghahari sa iyong puso at ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan mo yung pagbabago ng buhay. Mararanasan mo yung kaliwanagan ng buhay. Mararanasan mo ang pinagpalang buhay. Amen? Pwede ba natin palakpakan at purihin ang Panginoon? Purihin ang Diyos. I'm so excited to preach the Word of God this morning because this is the good news. Hindi nais ng Diyos na taon-taon ang mga tao nagdiriwang ng Pasko, ngunit walang relasyon, walang ugnayan sa totoong kahulugan ng Pasko. Kaya maraming tao ngayon punong-puno ng takot. Si Jesucristo ay makapangyarihan, kapatid, upang baguhin ang ating buhay, upang iligtas ka mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Siya'y makapangyarihan. Siya'y nagpapagaling, siya'y nagpapatawad, siya'y nag-aayos ng buhay. Siya'y nagbabago ng buhay. Purihin ang Diyos. Tingnan po natin sinasabi ng Hebreo, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung Christmas gift ng Diyos. The Son of God, wrapped in a package of humanity. Nakabalot sa katauhan ng pagiging tao. Ang Diyos naging tao. Hindi ito yung sino man na nagsasabi na sila ang tinutukoy ito. Ang tinutukoy dito ay si Jesucristo, ang anak ng Diyos, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamagitan din niya ginawa ang mga sanglibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. At tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Siya'y makapangyarihan. Ang lahat ng mga bagay kanyang inaalalayan. He sustained all things. He uphold all things by the power of His Word. And the Bible says, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Kaya hindi si Kibulo yan. Siya si Jesucristo, ang ating Panginoon. Hindi ang sino mang tao na nagsasabi, nagkiklaim na sila yung tinutukoy na yan. Hindi po. Yan ang ating Panginoong Hesus, ang makapangyarihang anak ng Diyos. Ang nagpapagaling, nagpapatawad sa mga kasalanan at nagbabago ng buhay. Nagpapadilat ng mga mata, nagpapagaling ng mga pilay, bumubuhay ng mga patay. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin ang Diyos. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng unang Korinto, Kabanatang 1, talatang 24, si Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan. Kaya si Jesucristo makapangyarihan. Hindi lamang siya kamanghamanghang tagapayo or wonderful counselor. He is the mighty God, ang makapangyarihang Diyos, na gumagawa ng himala noon hanggang ngayon, patuloy niyang ginagawa. Hanggang ngayon, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Hanggang ngayon, ginagawa niya ang himala. Amen. Siya ang noon, ngayon, magpakailan pa man, hindi siya nagbabago. And I like the Word of God. I love the Word of God. Because the Word of God speaks about Jesus.
From Genesis to Revelation. It's all about Jesus, the gift of God. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him should not perish. Hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesucristo ang katiyakan ng pag-asa sa ating buhay. Bakit po? Pangatlo, sapagkat si Jesucristo ang walang hanggang Ama. Magalak tayo sa Kanya. Jesus Christ is the everlasting Father. Let us rejoice in Him. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father. Praise the Lord. Ang Kanyang pangalan ay tatawaging walang hanggang Ama, the Everlasting Father. Now, the word Father in this verse in Hebrew is Ab, where we get the word Abba, Father, which means the source, the originator. Sa Kanya galing ang lahat. Siya ang lumikha sa lahat. And take note, a father describes someone who is a protector and provider. It describes someone who is tender towards his children, who teaches them, leads them, nurtures them, and gives them all they need. Yun yung larawan ng tatay. At yun ang ating Panginoong Hesus. Siya'y nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng protection, ng provision. Siya'y nagpipreserve ng ating buhay. Isaiah chapter 9 verse 3. Ang sabi rito, iyong pinarami ang bansa. Pinalago, pinaunlad ang marami. Iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo, naggaya ng kagalakan sa pag-ani. Gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ang nasamsam na kayamanan. The people rejoice because of Him. They are rejoicing. Why? Because they have the everlasting Father who protects and provides for them. He is the everlasting Father, the Abba Father. Kaya nakakatawag po tayo sa Kanya ng Ama namin, Abba. Yun yung isa sa Kanyang title, pangalan ng Panginoong Hesus. Everlasting Father. Dahil sa ating walang hanggang Ama, sa ating everlasting Father na tagapagbigay ng provision and protection sa atin, meron tayong kagalakan. Alam mo, safe ka. Kapag kasama mo ang tatay mo, alam mo, safe ka. Walang gagalaw sa iyo. Kapag ang Panginoong Hesus kasama mo, alam mo, safe ka. Kaya nga yung sa sinabi ni David sa Psalms 23, though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Praise the Lord. Kasama ka. Kasama mo siya. Now take note of this word in Psalm 68, verse 5. He is a father of the fatherless. Siya yung ama ng mga ulila, the defender of widows. Purihin ng Panginoon is God in His holy habitation. Siya ang ama ng mga ulila, tagapagtanggol ng mga babaeng balo. Ang Diyos na sa Kanyang banal na tirahan. God sets the solitary in families. He brings out those who are bound into prosperity. But the rebellious dwell in the dry land. Ang nag-iisa ay binibigyan ng Diyos ng tahanan. Kanyang inaakay ang mga bilanggo sa kasaganaan. Ngunit ang mga mapaghimagsik, ibig sabihin yung mga hindi sumusunod sa Kanya, sila ay naparoroon sa tigang na lupa, tigang na buhay, malungkot na buhay. Ano ang larawan nun sa panahon natin ngayon? Hanggang ngayon, maraming tao nagse-celebrate ng Christmas, ng Pasko. Malungkot ang buhay. Nakatingin lang din sila doon sa material na bagay. Ito po ang nakakalungkot ngayon. Mga kapatid, pag magpapasko, dumadami ang krimen. Kasi ang tao, nakatingin lamang sa material na bagay.
Kaya ang Pasko nila, panlabas lang, hindi panloob, hindi makahulugan, hindi ito punong-puno ng buhay. Kapag ang isang tao nagse-celebrate ng Pasko, hiwalay kay Kristo, hiwalay sa Panginoong Hesus, malungkot na Pasko yun. Wala sa kanyang regalo ng Diyos Ama. Ang regalo sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Sinabi rito, ang nag-iisa binibigyan ng Diyos ng tahanan, kanyang inaakay ang mga bilanggo. Sino ang mga bilanggo? Maraming tao nakabilanggo sa kasalanan, nakabilanggo sa sakit, no? Inaalalayan sila ng Panginoon. That's why we need to share the good news na marinig ng mga tao na ang Panginoong Hesus hanggang ngayon gumagawa ng himala, nagbabago ng buhay, at siya ay nagdadala ng isang tao sa kanyang pamilya. Kaya si Jesucristo ang katiyakan ng ating pag-asa. Amen? Pang-apat po, bakit si Jesucristo ang katiyakan ng pag-asa ng ating buhay? Sapagkat si Jesucristo ang prinsipe ng kapayapaan. Magtalaga tayo ng ating buhay sa Kanya. Purihin ang Diyos. Jesus Christ is the Prince of Peace. Let us commit our life to Him. Isaiah 9 verse 6 again. Sa atin ay pinanganak ang isang bata, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government, take note of the word, the government will be upon His shoulder. And His name shall be called, or will be called, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Praise the Lord. Now listen carefully. The word peace in Hebrew is shalom. Ano po ibig sabihin ng shalom? Kaya ang mga Hudyo, pagka sila po ay bumati, nag-greet sila, sinasabi nila, shalom. Ano ibig sabihin ng shalom? Ang ibig sabihin po ng shalom ay completeness, wholeness. At ito po yung inaalok at binibigay ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa. Yung completeness ng buhay. Yung wholeness ng buhay. Yung kabuuan ng buhay. Yung kapayapaan ng puso. Kapayapaan ng kaisipan, kapayapaan at kapanatagan ng buhay ng pamilya. Kaya ang totoong pamilya na nagse-celebrate ng totoong Pasko, nasa sentro ng kanilang buhay, nasa kalagitnaan nila ang Panginoong Hesus. Isaiah chapter 9 verse 4 to 5. Itong mabuting balitang ito, sabi rito, you have broken the yoke of His burden. Ang pamatok na kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas na nagpapahirap sa kanya, iyong sinira gaya sa araw ng mga Midian. Now, if you will recall the word Midian, itong mga Midianites na ito yung nagpahirap sa bayang Israel sa panahon ni Gideon. Sila yung nagbibigay ng mabibigat na pasanin sa bayang Israel. Kaya sinabi rito, ang pamatok na kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, you have broken the yoke of his burden. And the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. In Judges 7 verse 22, sinira ng Diyos ang lahat ng mga pandigma. Sila yung mga Midianites, sila po ay nag-away, sila po ang nagpatayan. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan. God gave them peace. Ang bayang Israel. It says in verse 5, for every warrior sandal from the noise battle and garments rolled in battle will be used for burning and fuel of fire. Ang lahat ng sandalyas ng naglalakad na mandirigma at ang mga kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy dahil sa ang prinsipe ng kapayapaan ay dumating. Purihin ang Diyos. Ang paghihirap na dulot ng digmaan, ng kaguluhan ng buhay, ay magiging kapayapaan. Kaya ito po yung mabuting balita sa atin, na nawa maintindihan, nawa makuha ng maraming tao upang maging mapayapa ang kanilang buhay. Sabi ng Luke chapter 2, verse 14,
Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang kapayapaan ay nahayag sa mga taong kinalulugdan niya. Bakit sila kinalulugdan ng Diyos? Kasi sila po ay nagtalaga ng buhay sa Panginoong Hesus. Una, sila ay sumampalataya, nagtiwala, nakigalak sa Kanya, nagkaroon ng kagalakan sa Kanya, at nagtalaga ng Kanyang buhay. Kaya napakalaga na mag-commit ng buhay kay Jesus upang maranasan natin ang ganap na kapayapaan. At upang maranasan mo ang kaluguran ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, sa John 14 verse 27, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give to you." Ang aking kapayapaan ay aking ibinibigay sa inyo, ang aking kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo, hindi gaya ng kapayapaan na galing sa mundo. Huwag mabagabag ang iyong puso, huwag kayong matakot. Kaya ang isang taong pinagaharian ng Panginoong Jesucristo, wala siyang takot. Wala siyang agam-agam. Hindi siya natatakot sa kung ano mangyayari sa kanyang buhay. Hindi siya natatakot sa pandemya, hindi siya natatakot sa vaccine. Kasi alam mo, ingatan ka ng Diyos eh. Kasi alam mo, nasa iyong Panginoong Jesucristo eh. Hindi kanya pababayaan. Ang taong natatakot, kaya siya natatakot, kaya siya nag-aalala, kaya siya puno ng pagkabalisa, dahil wala sa kanya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? Pwede sabihin ng isang tao, naniniwala naman ako, nagsisimba nga ako, nagdarasal nga ako, nagbabasa nga ako ng Biblia. Pero, maaari din na dumating ka sa buhay mo na nawaglit na, nalayo na ang puso mo sa prinsipe ng kapayapaan. Dahil marami kang pinakikinggan. Marami kang pinanonood na nawaglit na, nawala na ang focus ng iyong buhay sa prinsipe ng kapayapaan. Kung ngayong sandali, nagkakaroon ka ng takot, ng pag-aalala, ng pagkabalisa, bumalik ka sa prinsipe ng kapayapaan. Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give to you." Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang tao ngayon, bumibili ng kapayapaan. Pumupunta sa malayong lugar para maging mapayapa. Ngunit pagkatapos ng balik na naman uli sa magulong buhay. Kasi hindi mo kayang bilhin ang kapayapaan. Ibinibigay yon ng Panginoong Hesus. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Sabi niya sa John chapter 16 verse 33, Jesus said, "These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer." Sabi niya, magalak kayo sa akin. Lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko ang sanglibutan. Kaya nga yung government will rest upon his shoulder. Dinaig niya ang sanglibutan, dinaig niya ang mga bagay sa mundong ito. At sinasabi niya sa bawat isa, sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Amen? Ang kapayapaan natin ay si Jesucristo. Siya ang ating kapanatagan. Kaya sabi niya, kapag kayo'y naguguluhan, kapag kayo'y nababalisa, wala tayong ibang lalapitan, siya ang ating tagapayo. Siya ang magbibigay sa atin ng karunungan. Siya ang magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano mamuhay ng tama at matuwid sa mundong ito na ang mga tao sa paligid natin punong-puno ng takot at ng pag-aalala. Bakit? Kasi wala sa kanila si Jesucristo. Kapag si Jesucristo nasa puso mo, nasa iyo yung karunungan ng Diyos, yung payo ng Diyos, nasa iyo yung kapangyarihan ng Diyos. Nasa iyo ang pag-iingat ng walang hanggang Ama. Nasa iyo ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ito yung mabuting balita, ito yung sinasabi natin, na paulit-ulit nating sinasabi na walang kapayapaan sa kanino man. Walang kapanatagan sa kanino man. Ang kapayapaan at kapanatagan ng buhay ay na kay Jesucristo lamang. Amen?
Kaya pakisabi sa katabi mo, Shalom. May the completeness and wholeness of life be with you through Jesus Christ. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ito mabuting balita, mga kapatid. That is why I'm so excited to share the good news about Jesus. He is my Lord. Siya yung nagbago ng aking buhay. Siya yung nagpagaling sa akin. At ito pong mabuting balita na ito, sabi ng Isaiah 9 verse 7, of the increase of His government and peace, there will be no end. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Purihin ang Diyos. I'm not preaching about religion. I am preaching and sharing Jesus Christ. The wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. And the Bible says, of the increase of His government, yung kanyang pamamahala, yung kanyang paghahari, at ang kanyang kapayapaan ay hindi magwawakas. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi magtatapos. Ang Pasko, ang pagse-celebrate ng Pasko magtatapos. Kaya nga may ibang tao bago dumating ang Pasko, excited. Pagdating ng Pasko, nawala na yung excitement. Bakit? Kasi naubos na yung pera doon sa daming ginastos. Pagdating ng New Year, excited pa rin ng konti. Pagkatapos ng New Year, nga na. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nga. Ang Panginoong Hesus ang ating matinding tagapayo na magbibigay sa iyo ng karunungan kung paano mo i-handle yung finances mo. Amen? Kung kanino ka mag-i-invest. Kung paano iingatan ng iyong finances, ang iyong buhay. Purihin ang Diyos. Siya yung mamamahala sa iyo. Kaya siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang pamamahala ay walang katapusan. Ang kanyang kapayapaan ay walang katapusan. Hindi magwawakas sa trono ni David, sa kanyang kaharian at sa kanyang paghahari upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran. Mula sa panahong yun, magpakailanman. Walang katapusan. It is forever. Kaya may forever tayo kay Lord. Forever joy, forever rejoicing in His presence. Kaya ang pinakamasayang buhay, pinakamagandang buhay, pinakamabuting buhay ay nasa Panginoong Hesukristo. Amen? Purihin ang Diyos. Itatatag niya ang ating buhay sa katarungan at katuwiran. At sinabi rito, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Praise the Lord. Sasagawa niya ito. Kapatid, ngayong sandali, nagpahayag ako ng mabuting balita. Nais ko pong manalangin sa bawat isa. Si Jesucristo ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa ating buhay. Kung magdiriwang ka ng Pasko na wala siya sa iyong buhay, malungkot, madilim, malamig, at puno ng kawalan ng pag-asa ang buhay nang wala kay Jesucristo. Ngunit kung siya ang maghahari sa iyong buhay, ang iyong Pasko, ang iyong buhay ay magiging masaya, maliwanag at makahulugan. At ngayong sandali, nais kong manalangin, yuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata, mananalangin tayo. At nais ko pong ibigay ang pagkakataong ito sa mga nasa online. Sa mga kaibigan natin, kakilala na maaaring nanonood ngayong sandali. Binibigay ko po ang pagkakataon na ito sa inyo. Hindi po ako nangangaral ng relihiyon. Hindi ko binabahagi ang isang relihiyon, kundi ang isang matindi at
makahulugan na ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Naalala ko noon, nung wala pa ako sa Kanya, nung hindi pa ako natagpuan ng Panginoong Hesus, madilim ang buhay ko, magulong buhay ko, malungkot ang buhay ko. Ngunit isang araw, dumating sa akin ang mabuting balita na si Jesus ay nagmamahal, nagmamalasakit. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusan, buhay na makahulugan. Kaya kung wala pa si Jesus sa iyong puso, hayaan mo siyang maghari sa iyo upang tanggalin niya ang mabigat na pasanin sa iyong buhay. Palitan niya ng kagalakan. Ang kadiliman sa iyong buhay ay magiging kaliwanagan. Ang kalungkutan at pagkabalisa sa iyong buhay ay magiging kagalakan at sigaw ng katagumpayan kapag si Jesucristo ang naghahari sa iyong buhay. Gawin mo yan, kaibigan. Gawin mo yan, kapatid. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ang kamangha-manghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Maghari ka sa aking puso upang ang kapayapaan ng puso at ng buhay ay mangyari sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nais ko po na ang Pasko ko ngayon ay maging makahulugan, masaya, pinagpala. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Tulungan mo ako na maglingkod sa iyo. Tulungan mo po ako na ang Biblia ay akin pong simulang basahin at aralin upang makilala kita ng lubusan. Marami pong salamat. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang maging kaisa ako sa mga taong naglilingkod sa iyo na mayroong buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Hesus. Itong aking dalangin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa mga nanalangin at dalangin ko po, O Diyos, sa iyong mga anak na hindi po namin kasama ngayon. Dalangin ko, O Diyos, na ang iyong kamangha-manghang payo bilang aming wonderful counselor mangyari sa bawat isa. Magkaroon ng magandang direksyon at patutunguhan at plano ang buhay ng bawat isa. Na ang makapangyarihang Diyos ay mahayag sa kanila. Na ang walang hanggang Ama ang magbigay ng protection and provision sa kanilang buhay. Na ang Panginoong Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan, ay maghari sa buhay ng bawat isa. Ito pong aking dalangin sa bawat isang naririto at sa bawat isang nasa online service na ito. Ang bawat isa sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayong sandali, nais kong manalangin sa bawat may sakit. Tayo po tayong lahat. Ako'y naniniwala na si Jesucristo ay manggagamot. Nagpapagaling po siya. Siya ang noon, ngayon, at magpakailanman. I believe, and that settles it, that Jesus Christ is our healer. Ano man ang sakit na nararanasan mo ngayon, na nararamdaman mo, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa katawan, sa bahagi, o sa ulo, o sa ibang bahagi ng iyong katawan, ilagay mo yung kanang kamay sa iyong ulunan. Kung sa puso, ilagay mo yung kanang kamay sa iyong dibdib. O kung may sakit kang diabetes, sa iyong ulunan, o cancer, o leukemia, maniwala ka, sumampalataya ka. We believe that Jesus Christ is our healer. And that settles it. He is our healer. Let's pray.
Ama naming Diyos, salamat ibinigay mo sa amin ang napakahalagang regalo mo, ang Panginoong Jesucristo. Ang aming kamanghamanghang tagapayo, ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming walang hanggang Ama na gumagabay at nag-iingat ng aming buhay, ang aming Panginoong Jesucristo na prinsipe ng kapayapaan. Tanggalin mo po itong mga bagay na nagpapahirap sa aming katawan, sa katawan ng bawat isa. Tanggalin mo po ang bawat sakit at karamdaman na nasa kanila. Ang lahat ng pasanin nila, ang lahat ng kabigatan sa kanilang buhay, tanggalin mo po, Panginoong Hesus. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng sakit at karamdaman ay aking inutusang umalis sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sakit na cancer, I rebuke you and I command you, come out in Jesus' name. Lahat ng sakit sa iyong katawan ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diabetes, I command you, come out in Jesus' name. Leukemia, come out in Jesus' name. Lahat ng sakit sa puso ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga sakit at karamdaman sa mga anak ng Diyos sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus ay matanggal. In the name of Jesus. Lord, we claim your healing touch. According to Isaiah 53 verse 5. Tinanggal mo na, Panginoon, lahat ng sakit. Kinuha mo na. For Jesus was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes, it is written, by his stripes we are healed, and we claim your healing touch in our body. Tinatanggap namin ang kagalingan sa bawat isa, kagalingan sa puso, kagalingan sa kaisipan, kagalingan sa buhay, kagalingan sa kanilang katawan, kagalingan sa kanilang kabuhayan, kagalingan sa kanilang pamilya, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Tanggapin ninyo ang kagalingan, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos, tanggapin ninyo sa inyong buhay ang kanyang biyaya. Matanggal ang lahat ng sumpa, tanggalin ng Diyos ang lahat ng karamdaman, tanggalin ng Panginoon sa inyong buhay ang lahat ng sakit at kahirapan. Pasanin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tanggapin ninyo ang biyaya, ang kaliwanagan, ang katugunan, ang pagpapala ng Diyos. Ang liwanag ng Diyos ay manaan sa inyong buhay. Ang kabutihan ng Diyos ay sumagana sa inyong buhay. Ang himala ng pagpapagaling ay maranasan mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We give you all the praises and all the honor, O Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa karunungan. Salamat sa kaliwanagan ng buhay. Salamat sa sigaw ng katagumpayan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng iyong mga anak. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. In Jesus' name. May the blessing, the favor, the goodness of God be with you. And may His shalom, His peace be with you. In Jesus' name. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Be with us. In Jesus' name. Mabuhay kayo at patuloy na pagpalain ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. God bless you sa lahat ng mga nasa online service. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang kanyang kapanatagan at kapayapaan ay mahayag sa puso at buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Thank you.
Ayan. Merry Christmas po. Na-bless po ba tayo sa message na ibinahagi na ating mahal na pastor? Amen. So, ayan, konting panahon na lang or konting araw na lang magpapasko na, di ba? Or this whole month of December, marami nang nagsi-celebrate ng Pasko. Pero, yun nga, paano ba natin dapat i-celebrate ang Pasko, di ba? Marahil sa iba sa atin, mga busy na sa mga dapat bilhin, sa mga dapat ipunin para sa ating celebration sa Pasko. Pero ano ba talaga? Ano yung dapat nating gawin? Sa atin, sa buhay natin, sa pamilya natin, to celebrate the real essence or the real reason of Christmas. Ito yun. Makikita natin yun sa Matthew 6, verse 33. Sabi doon, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Diba? Lagi na natin naririnig tong verse na to. So, let us i-apply natin sa puso natin, sa buhay natin, sa lahat. Hindi lang sasapit ngayong Pasko, kundi sa araw-araw ng pamumuhay natin. Lagi nating unahin, hanapin ang Diyos dahil nasa Diyos ang lahat ng kailangan natin. Andaan natin yan. Marahil, iniisip natin na ito yung kailangan natin, ito dapat kong mabili ito, but seek first the kingdom of God. Seek first God and His righteousness, and His kingdom and His righteousness, His rulership, His leadership. Yun dapat yung unahin natin. For us to be guided sa lahat ng mga gagawin natin. Amen po ba? Sa lahat ng aspect ng pamumuhay natin, let us seek first God. Amen? So, ready na po ba tayo? Tayo at magbigay. Ayan, okay na po ba? Okay, so tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you for this wonderful day na binigay niyo sa amin. Thank you for your message. And I pray na kayo po ang mamahala sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon, sa aming pamilya as we celebrate the Christmas, as we remember your sacrifice sa amin, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang mga kamay na nagbibigay at mga kamay na nagpapala, pagpalain niyo po sila. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo dito sa church na nakiselebrate sa ating Panginoon and sa ating live streamers. Thank you for tuning in and I hope we'll see you again next week. So, sumain niyo po ang kapayapaan at ang magmamahal at gabay ng ating Panginoong Jesus. Salamat po and see you next week. Thank you. Thank you po.